Ano naman kaya reaksyon ng mga senador dito sa pinakuling desisyon ng Korte Suprema? Hindi na pwede mag-appeal, final, eto na yon. Tanungin natin ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes, nagulat live mula sa Senado. Mary Mon, anong kantang To Dream, the Impossible Dream. Impossible dream na raw ang impeachment. Ano sa desisyon, anong mabahagi dito ang hindi nagustuhan ng Senate President Tito Soto? Lord Diego, I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang sinabi ni Senate President Tito Soto, lalo kanina sa isang presser kung saan binahali niya yung pagkadismaya niya sa naging desisyon ng Supreme Court. And ang sinasabi pa nga niya dito, parang mas napahirapan daw, humihirap na raw ngayon yung proseso ng impeachment dahil nabago daw mismo yung process nung ruling din ng Supreme Court. Kabilang na din dyan sa tinatanong ni SP Soto is yung process, for example daw, yung option kasi na para mapabilis talaga yung pag-impeach sa isang opisyal is yung pwede nga daw prayer o kaya naman yung pirma 1/3 tapos mailalakad na agad. Pero ngayon, parang ang nangyari, kinakailangan lahat daw nababasa, may idea at naiintindihan daw yung mga kongresista yung impeachment complaint. So, ang sinasabi ni SP Soto, so sa case daw na to, pwedeng may isang tao lang daw na magsabing walang oras para basahin, wala raw panahon, hindi raw pumapasok, ayaw daw basahin. Hindi lang daw nun napipigil, na-delay na, hindi lang daw madedelay, napigil daw yung impeachment. So, yun yung nakikita niya parang pagpapahirap. Kaya plus yung sinasabing yung pinipilit daw kasi ng SC na yung pang-apat na impeachment ay unconstitutional kasi meron daw na unang nilapit na impeachment 1, impeachment 2 at impeachment 3 at kesyo in-archive daw yun, which is mali daw. Kasi doon nakikita ngayon yung pagpapahirap. So, ibig sabihin, kahit sino na raw na magpadala ng kahit na basura man daw yan na impeachment, hindi na magagalaw yung impeachment process mismo dahil meron ng una. So, hindi pa siya substantial, hindi pa siya maayos. Yan yung ilan sa mga kinikwestiyon ni SP Soto at ang pinakasinasabi niya pa nga dito, kung merong magsusulong na lang din ng charter change, susuportahan niya raw yun. Kasi kung nagalaw daw ng Supreme Court o nabago nila yung konstitusyon, might as well galawin na rin daw ng Kongreso na sa kanila din naman daw vested yung kapangyarihan na yun. Lord Diego. Mary Mon, clarify ko lang, no? Kasi yung impeachment complaint in question was the one yung kay VP Sara. It is only archived, no? So, sinabi ba ni SP Soto kung ibubuhayin nila yung issue, put to a vote, tas officially i-dismiss, or hahayaan nila na naka-archive siya? Diego, ang sinabi kanina ni SP Soto dyan, wala, archive pa rin daw talaga. Wala na raw. So far, ganyan na rin yan. Unless magkakaroon ng other changes or calls, pero wala pa kasi napag-uusapan tungkol dyan. So, ang sinabi ni SP Soto, wala, archive pa rin daw yung huling na archive na impeachment. So, hindi nila i-dismiss officially? Kasi ang archive, in-explain, anytime na mag-change ng Senado at naka-archive, pwedeng buhayin by numbers. Not entirely. Walang kabuang dismissal na sinabi si SP Soto tungkol saan. Okay. Sinabi na ito'y panghihimasok sa responsibilidad at sa tungkulin ng legislatura. Sinasabi ni Senate President, suportado niya raw ngayon ang charter change. Nagkaroon ba ng mga specifics kung ano-anong mga bahagi ng saligang batas ang nais daw baguhin? Lord, walang sinabi ng specific na items doon sa kung sakali magkakaroon ng charter change. Pero ang sinabi ni SP Soto, ang maganda daw dyan ay mag-uusap-usap daw muna sila rin ng mga kongresista mula sa Kamara. At ang sinasabi nga dito ni SP Soto, ang nakikita niya raw na outright solution, pero pwede rin daw kasi hindi matawag na outright, palitan na nga raw yung constitution, baguhin na raw nila. Ang sinasabi din dito ni SP Soto, baka pwede rin daw or maghintay pa ng mga dekada kasi kailangan daw munang ma-retire itong mga Supreme Court justices para mabago yung kaisipan. Kasi unanimous decision daw, wala man lang daw naging dissenting opinion, wala raw ibang otherwise opinion na nagpapaliwanag bakit gano'n daw yung naging boto, merong explanation, wala daw gano'n. Ang sinasabi dito, in other words, bottom line daw, ayaw na nila na may impeachment sa Pilipinas. Ganon yung itsura raw ng desisyon na ginawa ng Supreme Court. At sabi pa ni SP Soto, kung ganon man, parang pwede pang matignan dito. Ang thinking niya, baka may different agenda daw ang Korte Suprema. It's not a different thinking or what, pero iba raw yung tumbok nila, iba ang focus nila siguro, kaya ganon ang nangyari.
napasok pa dito yung usapan na baka may takot din daw na ma-impeach itong mga justices, pero umaasa si SP Soto na sana hindi raw ganun yung kaisipan talaga ng Korte Suprema. Oh, sad day daw for law students and professors at it will take several decades of retirement to correct Several decades, decades talaga, no? Mhm. Pero haba-haba yun, partner. Okay, cambio naman tayo. Isa pang mainit to, eh, no? Isa pang May itatanong ka pa ba tungkol sa sinabi ni Senate President Tito Soto? Hindi, pero of course may isa pang issue, yung kay Senator Amy. Masabi ko lang, yung huling naging team song, yung kantang yon, yung Impossible Dream ni The Matt dream, Monroe. the impossible dream. 1983. 83 ba? Hindi pa ako pinanganak Yung na. favorite song niya yun. Oo, nasa pera na siya ngayon. So paano to, Merrimon? Does this pave the way, yung tanggal kay Senator Amy sa Foreign Relations Committee? Does this pave the way for a persona non grata against Chinese officials sa embassy? Diego, wala pa raw sa pagka tinutok next week itong Senate Resolution number 256, ito yung expressing the sense of the Senate na kinokondema yung mga remark, yung means of communicating ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Wala pa raw doon yung pag-declare ng persona non grata sa mga diplomats kasi na-raise din ni Senator Ping Lacson itong huling plenary session na mukhang yung Pangulo lang ang pwedeng magdeklara sa mga foreign diplomats as persona non grata. So sa ngayon, ang pinakahuling suggestion pa rin was pag-aralan and tignan yung possibility tungkol dito. Pero ang nasabi naman ni SP Soto, yung hindi pagpirma ni Senator Amy Marcos doon sa Senate Resolution, parang wala naman daw yung kinalaman sa pagtanggal o pagpapalit kay Senator Amy as Foreign Relations Committee Chair. Ang sinabi ni SP Soto dito, nung nag-usap-usap daw yung majority, ang thinking nila, yung major committees tulad ng foreign relations, it would be chaired daw by a member ng majority. Nung una, hindi naman daw nila ginalaw yun. So originally, na kay Senator Amy Marcos yun, hinayaan naman nila. Thinking later on, pwede naman daw silang magkasama-sama. Pero hindi raw ganun yung nangyari at meron daw mga importanteng treaties at agreements na nakapending na malaki ang concern ng members ng majority. So doon napag-usapan nila at napagdesisyonan nila ngayon na ibigay na ito sa miyembro ng majority. So far, sabi ni SP Soto, in-inform na daw ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, si Senator Amy Marcos tungkol dito, pero wala pa tayong nakukuha talagang komento sa Senadora. Okay. So, Merrimon, yung cambio naman tayo, no? Linaw lang muna. So, it's as simple as hindi member ng majority itong si Senadora, kaya siya pinalitan. Parang ganon. Ang sabi ni SP Soto, meron daw mga pending treaties or agreements na nakapending na malaki ang concern ng members ng majority. Yun yung isa. Yung pangalawa, may thinking sila na parang pwede naman daw magkasama-sama in the long run kung sakaling magkakaroon ng paglilipat to the majority etong si Sen Amy. Pero wala namang formal daw na info tungkol doon. Pero parang may biro-biroan lang na lilipat daw ng majority itong si Senator Amy Marcos. Pero si Senadora ay ililipat at bibigyan din, ba, mag-chairmanship ng ibang komite, tama ba? Ang sabi ni SP Soto, kino-confirm pa natin to kay Senator Mig, pero si Senator Kiko Pangilinan kasi bibitawan niya na raw yung, dahil sa dami ng inaasikaso daw nito, yung Constitutional Reforms Committee. So si Senator Migs inoffer daw ito kay Senator Amy, pero ang huling pagkakaalam ni SP Soto, parang wala raw interest si Senator Amy doon sa committee na yun. So far hanggang dun pa lang yung alam natin, pero by Monday sa plenary session, maaari magkakaroon na doon ng pag-formalize muli ng mga changes sa committee chairmanship. Okay. Ano na ang update pala doon, Merrimon, sa ethics complaint? Nadagdagan ba ng mga pangalan? Oo. Ang sabi ni Senator J.B. Ejercito naman, chairman ng Senate Ethics Committee, nga may organizational meeting silang gagawin itong susunod na linggo at doon daw nila pag-uusapan kung alin na yung mga uunahin nila sa ethics complaints. Pero tungkol doon sa complaint laban mismo kay Senator JB, sinisiguro niya na mag-inhibit daw siya kapag uusad na yung diskusyon tungkol doon. Yun daw yung rason kaya merong vice chairperson, kaya merong 3 miyembro from the minority, may 3 miyembro from the majority, pantay pa rin, so uikot yung diskusyon sa mga yun. Ito kasing ethics complaint laban kay Senator JB,
nag-ugat naman ito doon sa umano'y pagkakatenga ng ethics complaint laban naman kay Senator Chis Escudero dahil sa pagtanggap daw nito ng 30 million pesos na campaign donations mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano. Pero ang assurance dito ni Senator JV, mag-i-inhibit daw siya kapag yun naman ang tatalakay. Meron mo yung kay Senator Bato, yung issue ng hindi niya pagpasok at may sweldo. Will this be referred to the Ethics Committee? Oo, ang sabi ni Senator Ting Lacson tungkol dyan, kapag it's possible daw na magkaroon din ng recommendations mula sa Senate Ethics Committee. Plus yung inaabangan nila kasi parang nag-express ng intent itong si former Senator Trillanes na by March magpa-file naman siya ng ethics complaint. So yan, plus yung pinag-aaralan nila yung possibility na mag-suspend muna yung sahod ni Senator Bato dahil sa extensive na absence niya. Ilan yan sa mga naka-line up ngayon natatalakayin ng Senado or ng Ethics Committee mismo. Para kung magkakaroon ng resolution, yun yung magagamit. Kasi so far, wala pa talagang violations Wala pang nalalabag na legalities. Itong absence ni Senator Bato, while operating naman yung staff niya at yung opisina niya. Pero, okay, lima supposedly yung inaharap sa ethics complaint. So, sino pa yung, we have named, dalawa pa? Lord, ayaw ni Senator JV magbanggit ng mga pangalan ng mga senador na nahaharap daw dito kasi baka raw yung iba sa mga ethics complaints wala naman daw grounds para tumayo. So ayaw niya naman daw masabi, parang mababahiran yung pangalan ng senador kung hindi naman daw baka hindi tumayo yung ethics complaint laban sa kanila. Pero sa mga lumipas kasi na buwan, naalala natin, bukod kanila Senator Chis, kay Senator JV, parang meron ding ethics complaint na i-final din laban naman kay Senator Lisa. Pero so far, hanggang dun pa lang alam natin, ayaw pang magbanggit sa ni Senator JV. Meron kayang ethics complaint sa sobrang overconfidence, halimbawa? Ethics complaint o yung dahil hindi na overconfident kasi ka? hindi deserve ng taong bayan yung... Sana may ganun. Mamaya pag-usapan natin yan. I think sa ating social media topics meron yan. Okay, Mary Mon, ano tawag dito? So, sa ethics committee, kumpleto na sila, nabuo na ang kanilang membership. So, anytime ay, kailan daw sila magbabalangkas ng kanilang mga rules? Ang sabi, Lord, ngayong linggong paparating, may organizational meeting sila. So, aaralin nila ngayon din yung mga i-adapt nila sa lumipas sa Kongreso at kung ano yung mga uunahin nilang ethics complaints. Pero so far, pagdating sa hearing mismo ng Senate Ethics Committee, wala pa kasi tayo nakikitang schedule. For next week, ang nakita nating schedule na medyo mabigat ay by Wednesday, kung saan isasalang naman itong Anti-Political Dynasty Act na ang electoral reforms hawak na ni Senator Risa Hontiveros. I'm sure uusad yan. Yeah. Wala naman kasi mga dynasty sa Senado. O yung mga umuugong-ugong na coup, Mary Mon? Walang nabanggit si SP Soto tungkol dyan. Ang pinakamalapit lang sa coup is yung natanong lang ng media kanina si SP Soto tungkol nga doon sa umaasa ba sila na si Senator Amy Marcos sasali sa majority. So sabi ni SP Soto, oo, may ganon, pero wala namang naging formal talaga na pagbanggit tungkol dito. Merong pabiro-biro every now and then. Same din daw kanina Senator Bongo at Senator Robin Padilla na may mga biruan daw na ganon, and kasi daw they are in line din sa thinking ng majority. So may kaisipan ang mayorya o ilang mga miyembro nito according kay SP Soto na mas marami pa yung sasali sa Senate majority. The more the merrier. More the merrier. Sa gitna ng lahat ng to, Mary Mon, Diego, ito ay malaking misteryo sa akin. Kamusta na kaya si Senator Lito Lapid? Pero that's for another topic, another day. Maraming salamat sa ating Mobile Journal. Mary Mon Reyes. Thank you, Mary Mon. Happy weekend.